Welcome to Easy Law Online. Ito si Attorney Chato Olivas at ngayon ay April 19, 2025. May nagtanong sa amin, pwede po bang angkinin ang sanggol na napulot namin? Dumaan po ang isang linggo pero wala pa ding naghahanap sa kanya. Pag-usapan natin kung ano ang pwedeng gawin kung may nakita kang sanggol na parang iniwan o inabandona. Ito ay sensitive na sitwasyon at may requirements ang Philippine law natin para maprotektahan ang bata. So anong dapat gawin? Ang pinakaimportanteng dapat mong gawin ay siguruhin na ligtas ang kalagayan ng bata. Sa ilalim ng ating batas, dapat ay i-report ito sa Local Social Welfare and Development Office or sa tinatawag na Safe Haven Provider sa loob ng 48 hours. Kung ikaw ay menor de edad, meaning below 18, magpatulong ka sa magulang mo na i-report ito. So ano ang Safe Haven Provider? Ito ay licensed child caring or child placing agency or simbahan or church or health facilities under the Department of Health including hospitals, city health offices, birthing homes, rural health units, and barangay health stations. Kasama din dito ang Local Social Welfare and Development Office and residential care facilities sa ilalim ng Department of Social Welfare or Local Government Unit. Tanong, pwede mo bang kupkupin ang bata? Hindi ito ganong kadali. Sabi ng batas ng Pilipinas, isipin natin ang pinakamabuti para sa bata. Ito ang best interest of the child. May batas tayo na tinatawag na Foundling Recognition and Protection Act. Ayon sa batas na to, ang foundling ay isang bata na hindi natin alam kung sino ang kanyang magulang. Siya ay Filipino citizen at kailangan niya ng proteksyon. Ang Department of Social Welfare and Development ang ahensya ng gobyerno na tumitingin sa ikabubuti ng mga batang ito. Sila ang may responsibilidad na gawin ang mga sumusunod. Siguruhin na ligtas ang bata at maibibigay sa kanila ang mga pangangailangan nila. Siguruhin din na hahanapin ang kanilang pamilya at kung hindi mahanap ang pamilya, hahanap ang DSWD ng kukupkup sa sanggol sa pamamagitan ng foster care or adoption. Kung gusto mong alagaan ang sanggol ng pangmatagalan, pwede kang mag-apply for foster care or adoption. Pero may mga requirements. Titingnan ng Department of Social Welfare or National Authority for Child Care kung kaya mong ma-meet ang mga requirements na ito. Ito ay para sa safety and well-being ng bata. Dapat mapunta ang bata sa pamilya na pinakamabuti para sa kanya. Ito ang mga importanteng dapat tandaan. Number 1, hindi mo pwedeng basta-basta kupkupin ang foundling. Dapat i-report ito sa ilalim ng Philippine law. Number 2, ang DSWD ay nandyan para protektahan ang bata. At number 3, kung gusto mong alagaan ang bata, pag-isipan mo ang foster care or adoption at dapat mong ma-meet ang mga requirements. Okay, hanggang dito na lamang muna tayo. Until next time. Meanwhile, do justice, love kindness, and walk humbly with God. Ito ay ayon sa Micah chapter 6 verse 8. Ako si Attorney Chato Olivas ng Easy Law Online, making the law easier to understand. God bless you.